predict niya kung pila ang ibuhin sa strength based sa loads. Meaning, magsabi, maghatag na factor of safety of 2, meaning, kinatunga mo ang capacity sa inyong member, anticipating na base mag-doble ang load. Amo na yung concept ng ESD, tamaan siya ka-simple, nga hapos sa yun. But for the LRFD, kay gagamit siya sa probability kag mga past records kung ano ang mga possible na mga defects sa ilang construction kag production sa material. Muna si LRFD class, ka-evolve siya coming from 2010, 2015, and hopefully tanin din magdan ang NSCB 2024. Kaya damo changes sa mga load combination, reduction factor. Okay, CST is still the same. O same na job ginagamit yan ang mga factor safeties. Pero si LRFD is ka-evolve nga based on behavior, based on production ng mga records, based on construction, kag sa mga failure rate sa mga building. Kaya sila based sa mga reduction factor, meaning si LRFD is, ano siya, mas accurate ang ginagamit ng mga reduction factor. Okay? So, tawag sa ating strength kung multiplied by the reduction factor. So, we'll call this as our design strength. Okay? We call that allowable strength and design strength. Coming from our nominal strength. So meaning, if we're talking about actual loads, ano tawag sa atin ng allowable strength? Kung we are referring to actual loads, this will become allowable actual strength or actual nga design strength. Or actual nga allowable strength or actual nga design strength. Okay? Okay, when we say strength in general, we are talking about the four natures ng internal reactions natin. Balitan lang sa concept natin. Okay, so meaning, ang atong mga allowable strength and design strengths, these are your available na mga strengths. Okay, so this should be always greater than or equal to sa aton na mga, atawag sila, ang RA, ang RU. These are your required strengths. And familiar, ang subscript ng A kag U. Familiar, hindi? Find the largest combination for the moment using ASD and using LRFD. Dumdaw ka muna eh. Wala, gato. 1 ang labay. MAMU. Find the largest actual load using, sa columns, pero mag-load combi ka mo. Anong nabutangin niyo? Di ba PA or PU? Meaning, ang ato na required strength, these are the effects ng loads natin using ang ato na mga load combination. Okay, so ang RA, this is the required strength for ASD. Ang RU, this is the required strength for LRFD. Kailangan ng combination ng loads natin based on the two design philosophies. So let's go back. Section 502.3, diba we mentioned earlier, na essentially made according to the provisions of load and resistance factor design for the allowable strength design. So, anong meaning sa required strength? As mentioned earlier, the required strength of the structural members and connections shall be determined by structural analysis. Muna nga, hindi rin pwede ka proceed sa design if hindi ka kabalo sa basics sa structural analysis. Muna nga, kinanglan mo danay mag-theory 1 before mag-design. Yung nga, tanan na din may istorya na doon, wala na nag-explain na paano na siya ginasuma ang mga load combinations. Okay, kung gaano mo framing system, meaning assume na nakabalo ka mo magsuma sa maximum moment nga due to LRFD or ASD. Okay, ang ato nyo i-discuss is based on the strength na lang sa ato ng mga steel or structural steel in general. Okay? Take note, may term siya. Design the elastic, inelastic, or plastic analysis is permitted. So for our steel, ang muna yung iyang unique mga property is may isang 3 stages, ba? Bako duwa lang. Elastic at inelastic. But actually, inelastic or plastic is the same na siya. Okay? So may duwa tang consideration later on. We will introduce that figure probably by impression members na. Okay, and provisions for inelastic plastic analysis are stipulated in Appendix A. Okay, so we won't discuss inelastic na analysis and design, but we will use the approximation sa ilang mga inelastic behavior na gina-approximate ang inelastic or plastic na mga behavior. Kaya hindi mo mapaktan anong behavior sa mga plastic. Sabi ka mo. I mean, in nature,
Okay, ang plastic analysis natin is gabari na siya kasi syempre, ano siya mo gawin una na siya unlike sa elastic yan nga, ang imo nga stress strain diagram is straight line kami ni ma-predict mo. But for the plastic analysis, sa increase ang load, the curve siya, meaning gabari ang slope at any point. So, ang inubra natin is approximation lang yun. Okay? So, we will use the provision for our quartz thread as mentioned in section 502.2, loads and load combination, kabalya. For load combination and for design purposes, we will use tanang stipulated sa chapter 2. Amo na nga sa inyong mga codes, you need to provide also the chapter 2. Hindi pwede nga wala ka po chapter 2. Meaning sa buong, di ba halika chapter 3 na gamit nyo, may chapter 4, kamo may chapter 5. Oh, luckily, why na kamo sa timber design subong no, may chapter 6 pagid. Before that na class among design, concrete, steel, timber. Kasi kahoy, isang timber design. Kaya nga, hindi mo may madyan ng kahoy. Okay. Ang best example siguro before nga ginalibot namon is ang TV building. Wala nang bilid ko nga timber structure dili sa UNOR and hoping tani dito sa pa-renovate para kung mag-example manggit anong timber ng mga structures kasi wala mo sa TV building. Taon nito. Ilang ang mga floor joists, timber na tanan except gin-renovate na siya I think. Ang ilang ang mga column may part na nga concrete na. Gin-retrofit siya, inislan siya reinforced concrete. But overall, ilang flooring system are all made of timber. Napakita may mga timber ng wala na siguro. So, muna lang na TV na lang. Meaning si TV ang remnant ng sa mga old na design philosophies. Okay. So for our LRFD, so we will use this RU, the required strength for LRFD should always be less than or equal to PRN or our design strength. Insulit lang ha. Insulit lang kaya nagbagin unat yung design strength over the allowed required strength natin. So si RU, di na siya mahalin. So for example, if we are talking about action, okay, meaning we're expecting for LRFD some PU. Sakto? So paano na masumang PU? Kasi PU nimo, di ba in nature, we will have our load cases, meaning may aral isang axial force due to dead, axial force due to live, axial force due to earthquake, and axial force due to wind loads. So para magamit na siya for our design, kinahanglan na sumahon mo kung anong mga axial forces based on the four na load cases in the nature of dead load, live load, earthquake, kag wind load. Okay, tapos anong next mo? Overhaul. Maka-design ka na, hindi pa. Kaya nga you need to determine ano ang largest possible effect sa simultaneous occurrence ng ato ng mga design loads. Meaning, the maximum between, let's say, anong first na load combi, 1.4 sa dead load. Or 1.2 P dead plus 1.6 P live. And so on. Para makuha mong imo nga required strength na gamiton. Meaning, sa tanang na possible cases, ang dead load, live load, earthquake load, ang wind load natin, ang largest dali, ang nagamit na natin for the basis ng design natin. Okay, before na mag-proceed sa aton nga nominal strength. Okay? So same man ang i-apply ng mga philosophy for ASD. Okay, but this time ang ating required strength is based on the load combinations ng ASD. Okay? Deserting naman makuha sa mga RN. Muna siyang i-discuss natin for our steel design. So we will discuss ang first topic natin is tension members. So we will talk about the nominal strength in the nature of axial loads natin na tension and nominal strength in the nature of compressive na axial loads. Anong ilang ng mga theoretical na maximum strength and anong ilang corresponding ng mga factor of safety kag reduction factors. Okay? So overall, balik na liwat. Okay? RN, this is our theoretical na maximum strength. Okay, for ASD, we'll have our factor of safety for layer. This is the reduction factor. And we will call this is our allowable strength sa aton na design strength. And this should always be greater than sa required strength natin na RA or RU. So this would be required strength of ASD or required strength for LRFD. So this would be our principles or philosophies for design natin. Same concept na siya, even makadto ka mo sa reinforced concrete design. Okay? Na. So, anong difference ng duwa? So first, the ASD, ang iya nga term is deterministic approach, meaning direct to the point, mahatag sa factor safety of flow. Tungdom ka mo sa hydraulics, na mag-design ka mo sa dam na to prevent overturning and to prevent sliding.
Meaning, kung mag-exist ang amo ng mga hydrostatic force, pwede mag-slide ang dam, pwede mag-overturn ang dam. Meaning that is in terms of, ano na siya, serviceability. Kaya try to imagine, makita mong dam ni mong case dog from time to time. Diba? Hindi naman mag-dinasin ang area. So, kinanglan, may factor of safety ka na incorporate na para hindi mag-slide or hindi mag-overturn ang dam. Okay? So, deterministic approach, bala na siya, sige, gano'n na siguro mga 1.5. Inag lang mga taga mo allowance. Example, mga ayaw ka mo kay mama nyo. Ma, may balayaran kami. Ang totoo ng balayaran, 500. Pala yung factor safety. 2. Ma, 1K kinanglan na mo. Factor safety. So, that is the concept of factor safety, deterministic approach. But, ang difference ng LRFD is probabilistic. O let's say, kinanglan yung alamutan 500. Kaso, pitihan pa shin, mga 150, tapos makakanin, so meaning ma 850 ngayon. Meaning, ano siya, probabilistic, na try mo na siya predict kung ano bang mga other factors na pwede masunod. The idea is, direct lang siya. Kung nagamba ka lang ma, 1K, dili, ko madugang, ilang ma 50K pamahaw kapag city. Ang difference doon, LRFD kag ASD. Takot na nito, matinunod. Okay? But, ang iya concept is, hindi lang siya sa strength mismo kabutang sa factor. Nadugang lang siya in terms of loadings. Familiar ka mo sa mga load combination na asa ASD, ano mga load combine yan? Diba U is equal to dead. U is equal to dead plus live. Check to? Wala siya kabutang factor. Kaya nga gusto niya himuon, simple lang din na hindi siya mag-alter sa loadings. But for our LRFD, iya ginobra is load combination is 1.2 dead, plus 1.6 live, or kung dead load alone lang, that is 1.4 dead. Meaning, may mga magnification siya gonna increase by 20% kung ga-exist si dead load si live load. O nga 60% si live load. May probability nga ba sa imong i-design mo classroom na good for 40, tapos o nagsubra ka mo kay damo, kay nag-roll, so nag-50 ka mo kabilog, ako na siyang 60%. Okay? Kung dead load alone, meaning kung wala live load, ano siya minsan 40%? May probability na base may mahulog ng mga other structures, tapos mag-init siya. So meaning, probabilistic approach. Wala yan na general na dead plus live lang yun. So that is the nature of LRFD. Kadua, okay, the ASD, we call it only what? Factor of safety that increases the margin of safety by reducing allowable stress, simplifying calculation without differentiation among load types. So as emphasized earlier, gagamit sa factor of safety para hindi na mag-alter sa aton na loadings na behavior. Amo nang ginobra ni ASD. But si LRFD is gagamit sa reduction factor to reduce the section, not to predict the load patterns, but rather to address the non-uniformity and load factors to predict the probable behavior of loads na to. Meaning, ang iya ginagamit ng reduction factor ng B is to address the non-uniformity in terms of construction or production and to predict the probable behavior sa loads na to. Kung nakamakita ninyo, lain ang mga factors for each load cases na exist sa inang load combination. Okay? The ASD naman, in terms of stresses, ang gusto ni ASD, actually, gusto niya na maging serviceable ang building. Amo na nga, later on we'll try to explore that. Ang iya na ginagamit na allowable strength or available strength, wala na usually na kaigit sa elastic limit. So what do we mean by elastic limit? Meaning, wala iya ginapalapaw sa yield stress usually. Ang ginagamit yung maximum strength. E gusto niya within the elastic range. So meaning, ensuring long-term na serviceability and safety. Try to observe mga old buildings na halos sila wala ka-collapse. Kita mga sa members mo, meaning kada-apply sang loads under siya sa elastic stage lang yun. But for LRFD, ginagamit niya yung ultimate strength. Meaning, kung ano tong iya nga maximum available strength, pag linog sa building, ina-expect niya nga mag-crack ang building kung mag-evacuate ang tao. Ensuring, siyempre, kung ano siya, in-utilize sa pinakadakong na strength, so we can expect na smaller ang size ng members natin. Muna nga sa SJ building, may mga columns natin compared pa sa ibang mga buildings. Kaya ito siya IT building. Bago na siya ng building, mga early 2010 na sila patindog. May mga robusted even though 4-story na. Kaya ito compare to LC, ang ilang mga column. Okay, this is designed using LRFD, that is designed using ASD. Okay, so since we are talking about
gamay na strength, meaning, let's say, ang kaya nimo is 1,000 kN na paggamit lang is 500. But for LRFD, usually approximately near to 1,000 kN, meaning, kung mas dako ang imong available strength, you can expect smaller nga member. Pero kung ginapagamay nung imong available strength, you can expect larger na member. So that's why, for ASD, design sections are conservative with potentially higher cost. Mas gastong ASD before class. As in, dalag kung kita ka mga members, ang poste ko tag 1 meter, tag 800 meters. Try to imagine mo kwarto, gamay na rin kwarto mo, tapos yung pay pas ang poste. Ang problema sa mga sa mga old na mga apartments before, kay mabakalan sa tali isang unit, lapad na tali, tapos paglanta ko dalag sa mga poste, sakto lang. Kung di naka-arrange, usually sa buminubra sa mga condominiums, gamay gid mga columns. Kaya siyempre, kada ang ginabayad mo sa mga residential units such as condominiums, apartments, per square meter na mo, kung isipay na, kung kung imo nga kolong, hindi ka gamay ang floor area. Meaning, mas gamay ang ilang profit. So, nang minubra nila, dapat pinakagamay nga kolong ang imo nga i-design sa mga kondo para dalag po ang floor areas, mas dako ang imo nga pagbaligya sa imo nga mga units. Una ilang naman, kung pwede mo pagamayan para mas mahal. Kaya siyempre, at the end of the day, ang atong gina-design na structures are all, ang bottom line is business. Ang mga na yan. Isang magambal ka pa nga safe may or muna, isang magambal ka sa construction management aside, magambal ka, sir, dapat gawin mo na 30 days, kaya lang alam, na kaya ang atong curing time is naman, hindi, kinanglan ng pa-open buwas. Sabi buwas na yun, pa-open na ang building. May mga punang factors kasi siyempre, at the end of the day, kinanglan mo-construct ang building, not for the sake na natapos ni engineer or natapos si design. Anong bottom line nila? Maging operational na at maging income generating. Wala mong gumigapat indog building for fundraising purposes lang. Wala, di ba? So, let's say 90% of the buildings are for the sake of business purposes. Residential man na, commercial man na. Okay? Tanan na sila ga-invest millions and billions, okay, na magpa-design at mag-construct sila para maging operational within the desired period. Amo na nga sa construction management kasi na-pressure sila nga saan mo ni tapuson. Kaya nga, every year nag-delay ang ilang project is a loss ng profit nila. Okay, so imagine, laging design ng building 2020. Desired siya matapos by 2023, so meaning, expect si client na by 2024, 2025, may mga annual income na siya by sa imo nga mga operational ng mga income, meaning rentals, kay nagbakal units. Kaso na-delay by 1 year. So meaning, mautod ang cash flow ni client. Kaya ito mo na-delay ang building. Ano siya nga? Una nga, dapat pinangakabalo sa mag-factor in sa cost per meg. Pwede nga, meron ito na ko sa nasave, dapat balance siya between cost efficiency, safety, conservability. That is the principles of structural design. The construction management is 4 actually. Para at least aware mga mo. First is construction safety. The 4S. Kadua is timeliness. Dapat pili ma-deliver mong project on time. Third is quality. Dapat ma-deliver mo siya mga as per plan. And fourth is safety, cost efficiency, quality. Ano yung 4? Lipat. Kasama siya, 4. Balo na yung 4. Okay? So for structural design, na focus dapat cost efficient, safe siya ka, serviceable. Okay? And based on history, si ASD is the obsolete one na. Halos na subong ang mga clients, they want na LRFD ang ilang design. Hindi nga sir natudlo pang ASD. Okay, syempre, there are some na mga countries pa na use ang ASD, including Philippines. Kung na nga wala ka mo no choice pa, okay, to learn ASD. Kaya kasi may mga buildings kag ibang gambal ng mga old na structural engineers, meaning mga lapit na lang sa linya, wala sa manugsaka sa langit. Gambal sila ng ASD Japan. Siyempre, subong tanang ang mga generation, kabalo sa LRFD. Pero ang ara sa mga senior levels, anong napta nila nga po? ASD. So kutob nga ara pa na sila, magamit na Japan ASD. Madula na sila pinag-engineer sa LRFD. Okay. Okay, so sa LRFD, ano siya bang widely adopted na gid siya? Okay, may ibang countries nga kahambal LRFD na lang gid. But for reinforced concrete, ang ginagamit na lang gid is LRFD. Wala na gid, rare na lang gid may use ASD subong for reinforced concrete, i-explain na sa inyo nga RCD.
Okay? This is the visualization. Kaya mag-mention ko earlier, naman siyang ultimate strength. Familiar sa curve? This is the stress strain diagram of steel. Meaning, this is the ultimate strength na dapat i-design na siya prior to failure. So meaning, kung ASD na, ang ginagamit mga factor of safety will result to an available strength na less than, ano siya tawag sa inyo? The yield point. Okay? Try nyo i-observe ang mga ginagamit ng mga factor of safety kag mga FU kag FY. Okay, kung i-try mo gamitin si FY with the corresponding factor of safety, that is always less than sa FY na design. Even ang ultimate. Okay, but for LRFD, gina-work ya within the plastic or elastic range prior to failure. Walang difference ang duwa. Okay? Meaning kung ASD, yung can-expect ng building is wala mayo ka, sway, wala ka vibrate. Okay. Limit states. Importante din eh. Okay, gusto ko siya i-explain nga aming mga limit states. So limit states, this will be the terminologies na frequent yung napapatian sa steel design. Okay? Kaya magkambang na limit states, ang design shall be based on the principle that no applicable strength, take note to strength or serviceability limit shall be exceeded when the structure is subjected to load combination. Meaning, ituwa ang factor, strength nga limit state, kag serviceability nga limit state. Okay? Ano magkambal limit states? So limit state in general, these are the conditions beyond which the structure or any part of it ceases to fulfill the function for which it is designed. So we will have two types of limit states. First is ang strength limit states natin. So these are the conditions where the structure of components might fail or become too deformed under maximum load, meaning collapse ng aton yung ginastoryahan lagi. Serviceability ng limit state, this is the condition where the structure, while not failing, becomes uncomfortable or unusable.